Bakit may parang race start simulation? Kasama yun sa schedule ng testing talaga? Kasama yan. Tapos bakit parang hindi kompleto yung mga kotse? Dahil ba isang kotse lang ang gamit nila? Oo, kasi per team, isang car lang ang inaalaw ng FIA na makapag-run. So, during the race start, talagang makikita mo na hindi kompleto yung mga kotse. Pero it's nice to see kasi dun mo makikita kung ano yung ginagawa ng bawat drivers during the race start. Kasi this 2026 season, wala na yung MGUH, yung heat. Yung heat na to, ito yung nagpapatakbo ng turbo. Okay. Since nawala siya, ang kailangan gawin ng mga drivers is mag-rev. So talagang mas Painitin. malakas, painitin yung makina. During the race start, maririnig mo yan na maingay yung mga makina ng mga F1 cars. Kasi iniiwasan nilang magkaroon ng turbo lag, yung tinatawag na turbo lag. Kasi pag yung turbo hindi siya umiikot, pag nag-start ka, ang bagal mo. Oo. So mas complicated ang race starts ngayon, ano, na wala ng Correct. MGUH. Hindi lang yon. Kapag masyado naman mataas yung rev mo, na masyado mong napaikot yung turbo, Aha. ang mangyayari nun is mag-spin yung gulong, yung rear tire. Okay. Stuck ka ulit doon. Hindi ka Oo. makaka arangkada ka agad. Pero bago mag-start, yung first 1, 2, 3, 4, 5, out. Yung bagong lights, kailan lumalabas? Before the 1, 2, 3, 4, 5? Yung bagong lights na blue is Mhm. before that, before Okay. yung mga red lights. Oh. Ito yung signal ng mga drivers to rev, na Okay. painitin yung makina para maiwasan yung turbo lag. May mga nag-lag di ba? Oo, ang dami. Kasi makikita mo rin yung dun sa pit lane exit. Minsan nagpa-practice yung mga drivers dun na mag-start. Oh, okay. Rinig na rinig mo yung revving ng makina ng F1 cars para ma-practice then eksaktong pag-release ng clutch. Ay, maganda yan. Sana sa Oo. Australia may mga mag-lag. Yung mga nasa Big Four, sana may isa, dalawa na mag-lag para may pag-asa sila kulapin to. Yes, I think yung last day na nag-practice yung mga teams for that race start. Aba, si Hamilton from the back Sakto yung pag-release yung clutch. Talaga, ang bilis siyang nauna Wow! Oo nga. Nakita ko din yun rocket ship nga daw kung tawagin. Ang lakas ng launch ng Ferrari nung simulation, di ba? Pero isa sa mga nangyari during the testing or before the testing, yung mga teams nag-suggest sila na baguhin yung race start sequence. Kasi daw for safety reason, because wala na yung MGUH, Okay. para maiwasan yung turbo lag, kailangan daw magkaroon ng mga changes sa race start sequence. Yung Ferrari nag-veto na sinabi ng Ferrari, no, we start the way we used to sa 2025. Hindi kami papayag dyan. At ito yung power ng Ferrari, di ba? Napag-usapan natin to. Yes. Sila lang ang team na may veto power Wow. kapag may gustong i-implement ng mga changes yung mga F1 teams. Dahil sila ang longest team Correct. na existing sa F1, di ba? Nasa ano yan? Sa Concord Agreement ng F1. Oh, parang seniority power. Tapos hindi nila pinayagan kasi ang galing ng start system nila. Yes. Lumipad si Hamilton P11 ba? Tapos iniwan lahat. Kaya nga naman ibibito. Huwag yun ang baguhin. May nahanap na kaming technique Oo. Di ba? Babaguhin pa nila. Ang nagsuggest yata na baguhin yung McLaren. Siyempre. Siyempre, lahat din naman gagawin ng McLaren para i-defend ang championship nila. Di ba? Double championship sila constructor Correct. tsaka driver, di ba? Question dun sa race simulation. Ano yung sinisimulate nila na race? Yung start? Ano yun? One lap lang? O magkakarera talaga sila? Para lang i-practice yung lights out and away we go? I think yung one lap lang na yun. Yung i-practice lang talaga yung race start. Pero magko-complete naman sila ng one lap o mga 5 kilometers lang. One lap lang yun kasi tapos na yung testing nun. Dun sa one lap na yun, nagkarera rin kaya sila talaga o hindi na? Tinapos lang nila yung mga laps nila. May nakita ko na nagkarera si na Hadjar ba yun? May nagit-kita ng konti. Pero syempre, bigayan pa rin kasi ayaw naman nilang mag-crash during the testing. Siyempre, wala namang reward talaga yun. Hindi naman kailangan mag-will to win.